So mga lodi no, ibang trabaho naman itong gagawin natin. Ano kayo diskarte niyan? Dito, pan. Paano natin iangat yan? Ito lang muna ang kunin natin, itong paa. Kung doon ako gagawa, doon sa lugar na yon, ito, alisin lang natin yung paa dito, doon natin buuin. Ito, iwan na lang itong imbudo dito. Kaya lang yun, dapat matabunan ng buhangin, mapatag. Kasi lilibil natin itong paa, hindi natin magawa yan ng kwan. Tsaka kulang yung materialis. Timplan ko lang muna itong dalawa. O, sige. Dapat nakalis sila. So, Na tayo bababa. so kasi mga lodi, ito yung gagawin natin, yung imbudo nitong mga truck sa Batsingan. Extra. Na, ito yung driver. So, bali gagawin natin dito ay hindi, iba kasi ang nag-umpisa nito, no? So, itutuloy na lang natin. So, paa kasi nito, ibuhin muna natin. Hindi yan, ipapatong na lang yan. So, kailangan mapatag muna yon yung pag ano natin, kasi kailangan nakalibil itong paa. Kasi kung hindi nakalibil yan, parang pilay yan. So, doon, linis muna na tayo doon. So, ito mga lodi, no? Ito, tubo, no? Tubo na di-trace. Yung kapag katubo, meron yan thread sa dulo. Magkabilaan may ganito, may thread. So dapat yan, kung magdudugtong kayo or magnanuts kayo, ay tanggalin nyo to. Kasi ito ay manipis na. Tingnan mo yung thread na yan, napakalalim. So ang naiiwan dyan ay manipis na rin. So kung ito yung madugtong nyo, ay possible na itong kanal na tong thread na to, ito yung mababali. Kaya dapat tanggalin nyo to para matibay yung pagkakadugtong o pagkakahinang nyo. So mga lodi, no, sa pag-connect nito, no, ito ay maglalagay tayo dito ng brace, no, kagaya din nito. So yan. Ngayon maglalagay dito tayo papunta doon sa kabila. So dahil tayo dito, naka nuts tayo dito. So, pag pinasok natin to dito, pinasok natin dito, bubunggo dito. So, yung ginawa ko, ayan, naka-full weld na sa kabila. Kabila niya naka-full weld na. Pero yung side na to, ay hindi ko pinul weld dahil ito ikakat natin. So, yan, nakakaltas na din. Ito naman, nakakaltas din. So, yan. No, ito siya, no. Bago pa natin kaltasin. So, yan. Ayan, no. Ayan, ito hindi rin natin pinulweld. So yan, kakaltasin yan. Ito may kaltas na to para pumasok dyan. So ganun lang mga lodi kapag ganito yung kwadrado, yung paglalagyan nyo ng tubo, no, ganito gaya naman. So wag nyo muna i-full weld to, tong side na to. Sa kabila naka full weld yan kasi ikakat pa natin to. Yan din to, ikakat din para pumasok. So ito na mga lodi, no? Ayan. Yan ang itsura niya pag pinagsama na natin yung dalawa. Okay, no? 0-0. 0-0 ho. Then ipo-full weld na natin ngayon yan parehas. So, full weld natin ikot. Lapis na. Ayan. Ilang linggo na lang yan. Pwede na. Okay. Ayan, itsura niya. So, ito mga lodi, no? Ikutin natin, baliktarin. Para yung nandun sa taas na wala pang brace ay malagyan natin. Hindi natin malagyan yun dahil nasa taas, no? Ikutin natin. O bago natin ikutin yan, lagyan mo natin ng mga bracing yan para hindi gumalaw. So patulong na tayo sa mga nagbabats dito. Mabigat din yan. So ikutin na natin. So ito na yung itsura ng tinabas na natin, no? Bago pa natin i-full-weld. So kailangan yan ay dikit na dikit para pag hininang natin hindi na masyadong makapal yung hinang natin. Ayan. So sa pagkaltas niyan ay huwag nyong biglain. Yung guhit nyo huwag nyo kaagad ubusin dahil meron pa rin yung mga adjustment na gagawin yan. Kasi pagka kinaltas nyo ng husto yan at kulangin kayo, malamang sa malamang iiksi na itong materialis nyo. So di bali yung nagbabawas kayo, huwag lang yung pasobra sa kaltas. Okay. So yan, full weld na natin ito ngayon.
So ito mga lodi, no, maglalagay tayo ng plate. So, ito yung plate na ilalagay natin dito sa paa para hindi bumaba ito itong ano, kasi hindi naman to nakapix, no, binubuhat lang ito doon, nililipat-lipat. So kailangan maglagay tayo ng plate. So problema to, yan, ito yung threaded part, dapat tinatanggal to. Magdugtong kayo o maglagay kayo ng plate, dapat inaalis ito kasi ito manipis na to. Yan, nabawasan na yung kapal nito. So kailangan tanggalin natin to. So tanggalin muna natin to bago natin ikabit yan. Okay? So ito, dahil wala tayong hagdanan, so ayan, scaffolding lang yung ginawa nating hagdanan. Mabuti mayroong pakalat-kalat ng scaffolding dito. Ayan. Napakalayo kasi natin kung magpapadala pa tayo ng hagdanan, kaya scaffolding na lang. So to, tapos na to, no? Itatayo na lang to. So yung bako doon, pinapatag na yung pagtatayuan nito. And then yung magbibit-bit nito papunta doon ay bako na lang, papabit-bit na lang natin sa bako. Medyo may kabigatan din ito, bali ang pumasok dito na tubo ay 6 na detres ang pumasok dito, kaya may kabigatan din. Plus yung plate, kaya kung 4 na tao mahirapan. So bako, pabuhat sa bako. So yan, sa bigat din naman yan, bako na yung nagmaniobra. So layo lang tayo, baka mabuwal yan. So yan, malapit na sa katotohanan. Then pagka naayos yan, ito naman yung isasampa natin. Ito, yung pinaka-imbudo niya. Yung malaki dito, mabigat. So ayan. Hop! Tapos! Paganon pa! Paganon! Papatong lang kasi yan, tapos ipupulwel. Kailangan ma-diretso. So, kung wala yung bako, hindi natin maiakit yan. Tutulungan ko muna sila. So dahil first time natin to makagawa ng ganito ay gagawin, pasukat muna natin yung dito, yung transit mixer. Kung okay na, saka natin yun ipupulwel. So habang kinukuha na ng driver yung transit mixer para masukat yung kung kakasya ba siya o hindi. Eh pagka pinulwil natin yon at hindi pala kasya, eh laking problema, hindi na mabubuhat ng bakong buo yan. Okay, so ito na, the moment of truth, kung kakasya nga ito. Yung taas niya medyo okay naman, kailang yung laki ba, tingnan natin. Magagaling naman mga driver dito, kaya naman i-shoot yan. Humingi pa rin yung sigurado tayo. Ayun. Okay, pasok. Hop! Sobra! Mataas pa nga. Mataas? Hindi, lagyan na lang ng yan. Lagyan ng mudguard. Para hindi malikabok. So, lagyan ng mudguard para hindi naman malikabok. So ito kasi, habang tumatagal itong puno nito, matatabunan ng bato yan. Problema yan kung baguhang driver. O di luhod yan.
Yan, tataas pa naman to habang tumatagal. Ano to? Matatabunan ng bato ito. Tataas yung ano. Habang tumatagal yan, matatabunan ng bato yung paa. Tataas itong ano ngayon, itong dadaanan ng gulong ng mixer truck. Kaya habang tumatagal yan, lumalapit yan doon. Okay lang. So goods na, ano? Problema nito yung driver daw baka sumabit, no? Dahil konti lang yung pagitan. Magagaling naman yung mga driver diyan eh. Okay, ano, goods na, pwede na natin i-full weld yun. So ito mga din, no, tapos na. Ang kulang na lang diyan ay yung hagdanan tsaka yung tungtungan diyan sa ng mga tao, yung pag tatabas nila o pag bubukas nila ng semento. Yun lang. At nakakapagod yung araw na to, no? Dahil naisalpak na natin yan, then nagbat sila rito, no, na sinampulan. Mataas, no, mataas yung imbudo. Kaya ginawa natin, tinastas natin yan, kaya binaba. Kaya medyo nakakapagod lang talaga dahil siyempre mainit at mahirap din na mag-isa, no? May mga tao dito pero may mga trabaho din, ang hirap nilang tawagin, no? Kaya medyo nakakapagod yung araw na to. Pero di bali, bukas magaan na lang yung trabaho. So yan na, hintayin na lang natin yung may isang biyahe pa, isang ibabats pa para makita natin kung sakto na nga yan. Kalso daw, kalso. So, okay, ayan. Swak na swak yung ano natin. Ang ating ginawa, no, dahil binagawa natin, na-adjust, binaba, no. So tingnan natin kung may mga ano pa, malakas pa yung ano ng alikabok. Guma para yung alikabok hindi na makapan. So, yung isang mixer medyo mataas yun, saktong-sakto dyan. Ngayon guma na lang ang kailangan, yung guma para yung alikabok hindi na masyadong makalat. Mabilis na ngayon kasi igano na lang ng ano, iulog na lang ng bako. Hindi niya na inuutay-utay pa pasok sa bungangan ng mixer. Kaya mabilis na yung batching. Pa. Kaya mabilis na, no? Ginagano na lang. So mga Lodino, gagawa tayo ng hagdanan para doon. So materialis kasi natin na dumating ay manipis, no? So, wala pang ito sa 316 o maliit pa sa, manipis pa sa 316. So ginawa ko dito ay dinubli ko na lang dahil ang aakyat dito ay malalaking tao din naman. Ito, matigas na ito. So pagka dinubli na. So ito, malambot to. Dudublihin natin. Kung ito sana, ganito sana kakapal, ay pwedeng single, no? Matigas to dahil makapal. So dahil ito ay manipis, dublihin na lang natin para iwas tayo sa peligro dahil baka mamaya bumalokot itong hagdanan kung single lang. So ganito mga Lodino, pagka ganito pinag-asawa natin yung dalawang angle bar. Yan, naging kwadrado na siya, no, para tumigas, no. Ngunit kung ito hindi kayo marunong mag welding nito, ito ay mamamaluktot. So ang diskarte ay tingnan nyo to, no. Kung in-spot ko muna ng maliliit yan, yun lahat, dikit-dikit lang ang pag-spot ng maliliit. And then pagka patibayin na natin ay ganito, no.
maagwat-agwat lang, hinang kayo dito. Yan. Iwasan nyo to. Dito naman, iwas. Doon naman. So, wag pagsunod-sunurin dahil talagang mamimilipit ang bakal. Dahil lang yung karakteristik ng bakal kapag nainitan ay yung part na naiinitan ay lumiliit. Halimbawa, ito nainitan to ay lumiliit ito, no? Tawag na ito, nagsishrink. At yung pag liit niya ng yon, yung pag shrink niya ay nagkukos ng pag baluktot o pag warp ng bakal. Kaya iniiwasan yan na sunod-sunod ang hinang. Hayaan nyo munang lumamig ito bago nyo maghinang ng katabi. Then may kabila pa naman yan. Pagkatapos yung mahinang sa kabila naman, so toto ganun din, no? Alternate din. So wala, so meron. Para hindi mamuluktot yung bakal. Kasi ito, pag namaluktot na, hindi nyo na ito mapapalo. Mapipit-pit ito pagka pinalo nyo para ituwid. So, okay, mga karabiner. Sa wakas, natapos din, no? At napakainit ng panahon. So, yan na lang yung huling pinabit natin, yung hagdanan, saka yung tuntungan ng tao na magbubutas ng 1 tonner bag na semento. At yan napakatibay na dahil yung hagdanan na yan, doble yung angle bar na nilagay natin, naka-welding sa taas, naka-welding din dito sa baba. Kaya kanina inakita na ng malaking tao yan, hindi man lang umuga. At yan na yan. Ngayon maaluan na yon sa mga tao doon dahil meron ng tungtungan, no? Hindi na hirap. Okay, so bukas ay ibang trabaho naman ang gagawin natin, no? Report muna tayo sa office. So ito, didikit na itong mga gamit na ito.